Mayad masulom kanwaran, maing buntag ka natong tanan. Good morning everyone. Sa atong Gobernador Onel Roque, atong pagpakan, ug kusog. Atong Vice Governor Clive Quinio, uban ang mga board members. Of course, ang atuang 2nd District Representative Attorney John Flores, ato siyang pagpakan. Uban kanato diri ang ikanapulo na sangguniang panglungsod sa City Government of Malaybalay, headed of course by Vice Mayor Marabi atong pagpakan, City Councilor Jason Chad Ayala, City Councilor Brian Flores, City Councilor Attorney Sanggalang, City Councilor Nico Aldeguer, City Councilor Cecil Pagaling, City Councilor Ryan Ligaspi, City Councilor Winky Damasco, City Councilor Attorney Flaviano Jr., City Councilor Dindo Dinlayan, and City Councilor Kiril Dinlayan. We also bow here our Iskip Federation President, City Councilor Christopher Lambert Tortula, OIC siya karon sa Provincial Board. That is why ang iyang Vice President, mo'y OIC diri sa Sanggunian in the person of Iskip Fed Chairperson sa Kalasungay, City Councilor Jessa Miliston. Napod ganina si Dato Makayubang atong IPMR na mubalhin pod sa Provincial Board kay siya ang naselect as IPMR sa province. Sa atong mga department heads, of course headed by Attorney Bergado, tanan-tanan, na sila naglingkod, mga men in uniform, atong police, ang atuang BJMP, ang atuang fire, o kanara, tulo. Dayon, ang atuang mga national offices, si Ma'am Propia, itong DILG, DepEd nato, kung na sila, tanan-tanan, mga bukso, o uban pa ng mga gipang-invite ng mga national offices. And of course, di nato kalimtan ang atuang mga barangay officials. Tindog tanan mga barangay officials para mailhan gyud kamo mo ni ato mga barangay officials sa 46 ka barangay. Sa tanan mga punong barangay, headed of course by City Councilor Julius Manghano. Dayon tanan mga fellow public servants, nadri kamo na po'y tindog tanan para makita mo tanan taga city government employee. O mo ni para makita mo live man siguro ta ba? Live ta sa Facebook o makita ta. Dayon, tanan-tanan ug tanan taga Malaybalay. Happy 28 Charter Day. Okay. Mga kauban sa serbisyo publiko, mga katawan sa Malaybalay, maayong adlaw kanatong tanan. Ausbon ko, pidi na ako mapangayo lang yun ang inyong dalunggan, inyong hunahuna o kasing-kasing. Mga bisag isa lang ka oras o 20 minutos. Kana yun, kay taas-taas yun gipreparahan yun para sa ninyo. Wa may problema ang mga audience nato kay di man nato madunggal ang sawa, pero pwede ba gikan diri sa akong tuo paingon di sa wala di lang sa ata magsaba ato lang sa ihatag atong time karon lang akong hangyo kaninyo. Pwede ba? Pwede ba maminaw lang kita kay para mali sa atong tanan. Isa lang ka oras og mga 20 minutos gyud. Pwede ba? Kay taas-taas gyud ni gipreparahan ni gapon sa team sa Mayor's Office ug sa atuang administrator. Gani, kadlaw na ni nahuman. Almost hapit na sobra alauna. Unang dugay ko katulog. Pwede ba? Maminaw lang ta. Walay bayad maminaw. Libre ni na lecture. Okay? So, dahil salamat. Today I stand before you not just to present numbers, but to tell a story. A story of a city nga padayon sa pagsaka. A city that chooses progress, a city that proves nga kaya nato kung magtinabangay kitang tanan. Sa sugod pa lang, klaro ang atong baruganan. Ang kwarta sa katawan dapat tinaw, hustong gigamit ug makita ang resulta. Let me begin with the truth that defines good governance. Walay serbisyo kung walay tarong nga pagdumala sa pundo sa gobyerno. For the year 2025, we successfully approved an annual budget of 2.4 billion together with the Sangguniang Panglungsod. Uguban pa sa mga supplemental budget, a total of 3.27 billion ang atong naplano o gigahin para sa 2025. Kini dili lang numero, kung di representasyon
sa atong mga damgo para sa malay-balay. Mas maayong serbisyo, mas lig-on nga infrastruktura ug mas lapad nga oportunidad para sa tanan. O pinaagi sa barangay budget training and mentorship, atong giandam ang atong mga barangay leaders aron mahimong mas epektibo ug accountable sa ilang kaugalingong pondo, mga barangay official. Atong gi-enhance sa hustong budget preparation, consultation ug operations kay ang kalambuan magsugod sa barangay. Ug tungod sa ilang dedikasyon, ang atong syudad nakadawat og pagkilala sa pagkamus complete documentary and signature requirements para sa annual ug supplemental budget. To the City Budget Office, your office is the backbone of every program, every project, every service nga atong ginahatag sa katawan. Kamo ang nagasiguro nga ang mga tagpiso sa gobyerno gigamit sa hustong pamaagi. Atong pagpakan atong City Budget Officer Ronnie Gamaw. Usbon ko, kung ang budget klaro, ang direction klaro, ug kung ang direction klaro, ang kaugmaon sa malay-balay mas masaligan. Usbon ko, sa atong Treasurer's Office headed by Ma'am Bilya Saavedra, ma'am. Dinhi nato makita ang kusog sa atong pagpaningkamot sa pagpaligon sa atong ekonomiya sa siyudad sa malay-balay. Because every peso collected is a step closer to better services for our people. Last year, we recorded a total income of 324.49 million, reflecting an increase of 7.85 pesos gikan sa miaging tuig. Dugang paniini, ang atong share sa national tax allocation miabot og 2.37 billion, bringing a total consolidation income of 2.7 billion. Kini nga pagsaka nagpasabot na nga malay-balay nagkaligon lamang dili lamang tungod sa suporta sa national government kundi tungod usab sa epektibo nga pagkolekta o pagsalig sa katawan sa atong sistema. Usa sa atong mga lakang aron matabangan ang katawan mao ang real property tax program nga amnesty program na gisugdan adtong January 12, 2025. Pinaagi sa halapad nga information campaign, daghan sa atong taxpayers ang nakahatag o gigayon nga makabayad sa ilang obligasyon. Nga walay dugang kabukat, kini usa ka programa sa mga nga nagpakita nga ang gobyerno di lamang maningil, kundi mutuabang usab. Padayon usab ang atong pag-abante sa digital transformation pinaagi sa GCash payment system. Nga nagpasayon sa transaksyon sa katawhan, mas dali, mas paspas ug mas luwas nga serbisyo gikan sa gobyerno. Dili lamang kita nakabuot og financial growth, apan nakadawat usab kita og ikaduhang commendation for excellence in downstream oil industry governance gikan sa Department of Energy, Mindanao. Kini nga dungong nagpakita sa atong ligon nga baruganan sa transparency, accountability ug hapsay nga regulasyon sa enerhiya. Ug sa panahon sa 2025 national local election ang City Treasurer's Office nagpakita og kahusayan sa pagdumala sa election funds ug logistics, ensuring nga ang proseso malinawon, organisado ug kasaligan sa katawhan. Sa atong City Assessor's Office headed by Attorney Talatala, makita nato ang lig-on nga pundasyon sa atong local tax system. Klaro, husto, ug makatarunganon nga pag-assess sa mga kabutangan. This year, nalabuan nato ang target pinagi sa 6.48% increase in real property units nga moabot sa 60,200 kay total units. Laki ang yuta, building, machineries ug uban pang mga improvements. Kini nagpasabot nga nagkakusog ang ekonomiya sa syudad. Nagtaas ang compliance taxpayers ug mas nagpalig-on ang atong appraisal system. Padayon usab ang pag-update sa tax maps aron masiguro nga sakto ang data sa subdivisions, consolidation ug actual land use.
o gigamit ang modern technology sama sa GPS ug drones aron mas accurate ug epesyente ang property identification. Sa atong City Accountant's Office headed by Carlito Juarez, dini makita ang tinuod nga hulagway sa atong pagdumala sa transparent, accountable ug masaligan. Through the dedication of our City Financial Accounting Services Division, we were able to submit our financial report to CUA on time, February 13, 2026. Kini nga accomplishment dili lang compliance. This is a clear statement nga ang Malaybalay seryoso sa pagsunod sa balaod o seryoso sa pagpanalipod sa pundo sa katawhan. It is really important to understand one thing. The foundation of governance is where everything begins. Sa tinod lang, ang kalambuan sa usa ka syudad dili magsugod sa proyekto. Dili sa seremonya, kundili sa lig-on ug matidud-anon nga sistema sa pagdumala. Because without a strong foundation, even the biggest plan will fail. Ang atong governance cycle, klaro kayo, from sources, taxes, to budget execution. Ang kita magasugod sa atong source. Ang kita, magsugod sa atong sources. Local ug national revenue, fees ug uban pang collection sa gihatod sa nga collection gihatod sa katawan. Kini nga contribution sa publiko maong dugo o lifeblood sa atong pangagamhanan. From there, kini nga pundo ginahimo og budget, pinagi sa maampingon nga pagplano, consultation ug prioritization. Dinhi na makita kung unsa gyud ang importante para sa katawan. And finally, this budget is translated into action through local executive where plans become programs o ang mga numero mahimong serbisyo nga mabati, matag malay-balay nun. Busa, kung ligon ang foundation, from collection to budgeting to execution, sigurado nga ang resulta mao ang transparent, accountable o epektibong pangagamhanan nga tinuod nga serbisyo sa katawhan. Allow me to explain further. Maminaw lang pa. Ready na ang slide ani sunod? Allow me to explain to you, gikan ang kwarta natong nga igasto dis Malaybalay, unsa ang proseso, unsaon paggasto. Paman. Okay. Ang kwarta nato gikan yun na sa national government taxes ug local taxes. Dili tumo-tumo ang atong panggobyerno. Nakitay gitawag na budget operational manual, gidalag yun ko ni. Alang sa kasayuran sa katawan sa Malaybalay, na ay manual na gapagasundon. Muna ang budget operations manual for local government unit kani na libro o Biblia unsaon paggasto sa dakbayan sa Malaybalay. Together with the annual budget, gidalag yun ako, ang annual budget nato sa 2026, wapay supplemental kay gasugod pa man. So kanina mga libro, muning Biblia, sa mayor, sa vice mayor, sa mga konsehal, sa department head, unsaon ang kwarta sa Malaybalay. Sunod. Muni ang local budget process para mabalaan ninyo. Cycle siya. Gikan sa preparation na magkabalo ko mga barangay ani, kay balo na gyud kayo. Pero alang sa kasayuran sa tanan, tabantis, dakbayan sa Malaybalay, or even na taga Malaybalay ka, kinahanglan kay balo ka niini. Kay imo ning kwarta. Ato ning kwarta, busa kinahanglan, imo ning obligasyon. Isip gapuyo sa democratic, republican form of government, kinahanglan kay balukani. Preparation, authorization, review, execution, accountability. So diata magsugod sa preparation. Unsa man na. Now, ang annual investment plan na activity, sugod July, taman sa October, kinahanglan ang mayor, ang executive side, makamugna gyud og annual budget proposal. Dayon ipadala na didto sa Sangguniang Panglungsod. Ang mutabang kanako, ang Local Finance Committee.
Nadiha ang atong budget officer, tresurero nato, accounting nato ug ang planning. Tigo mo na. Magpatawag ang mayor para ang mga proposal matigom. Dito madesisyonan ug aha ang priority gayud. Kay natay local development plan. Sundon to siya. Dili tumo-tumo ang panggobyerno. Dili tumo-tumo. Mandato ni. So wala lang ni nato na ibalaan, but this is your chance sa atong ika-28 na Charter Day na tima serbisyo nga angay para sa katawas malay-balay. Mao ni siya. Next slide unsa ni? Now, preparation. Gatabangan ko ana sa mga department heads until such time na taman lang October 16. Mapasa na ako sa sanggunian. Kay sunod na slide. Authorization. Ihatag nato ang proposal sa sanggunian. Busa, ang sanggunian, ang dako kayo role, sila mag-review. Diya, nagapaila na dili lang isa ka tao ang gadumala. Kay demokrasya man ta, kita tanan. Collegial body ang sanggunian. Naay-chairman nato ang as finance. Taman lang po na, December 31, kinahanglan ila nang ma-approve gani. Ang mga department heads, muadto rito sa sanggunian. I-justify, nganong yan yung budget nimo? Dili ni tumo-tumo, dili ni palakas-lakas. Na pik-pik-pik-pik lang sa abaga na, oh, nakay million dia, nakay 100,000 dia. I-justify na kay dili ni atong kwarta. I-justify nimo sa ila. Kay kaning sangguniang panglungsod, representative ni sa tanang tao sa malay-balay. Dili man tanang tao sa malay-balay makaadto sa sesyon. Sila ra yung vice mayor, sila mga konsehal. So ila nang gidala ang tingog sa katawan mo nang i-justify until such time na muabot dito sa opisina sa mayor pag-aaprubahan. Nakuha ninyo? Now, once ma-approve na ang annual budget, mauna din ni ang Biblia, maunang sundon, na diri naka-itemize. Igo na lang din sundon sa mayor. Next. Review. Gani, ang annual budget sa syudad, i-review pa na sa provincial board. Ang sa barangay, i-review sa sanggunian. Ang sa syudad, i-review sa province. Ang province o highly urbanized city, i-review sa regional office sa budget department. So tiyaw mo na. Grabe ang proseso. Next. Diri na dayon ang execution. Kaya na may annual budget, nasa'y pag-execute. Kaya nga lang, ibilin lang sa lamisa. Diha na po na mubalik sa mayor. Busa, dako, yung kayo, o trabaho ang executive side. Muna sa executive side, dili lang ako. Ako lang ang elected official, pero gitabangan ko sa tanan mga department heads now. Napagay local finance niya, ang budget office, ang accountant nato, ang local treasurer, magkahiusa na sila da para ipangbalanse ang atong kwarta. Kaya di pwede, pataka gasto. Di pwede. Na din, until such time, na muabot diya sa Bids and Awards Committee. Diya ang krusyal. Kay sa gingon ko pa, permanente, kaduha lang ang pamagis paggastos pundos gobyerno. Iagig bidding, o di na iagig bidding. Sweldo nato, di naman na sa i-bidding. Mga donation nato sa hospital, scholarship, sa tuwang mga punerarya, sa tuwang tambal, tanan, di na. But the rest sa kwarta, imagine billions of pesos, iagi og bidding. Diha ka-importante ang opisina sa Bids and Awards Committee. So, gikan sa preparation, authorization, review, execution, na ikalimana. Accountability, review na itong ipanghimo. Unang naikuha, napatay internal audit. Muna ang proseso. So, kinanglan, kung taga-malay-balay ka, kung gusto gidyapong ka, na muasinso nga itong lungsod, kinanglan, makaibalo ka ni ini. The moment kitang tanan, pamilyar ani, mas musaka pa ang kalidad sa ato ang panggobyerno. Kay way mausik na kwarta. Way mausik. Nga naman, involved man ang tanan. Sumaw na ang budget cycle. Next. Gikan din ang kwarta kay gasto ninyo diya, Mayor. Pagkayahay ba kayo ninyo? Wa man may kabantay, nakadaog mog luto. Natay gitawag na National Government Tax. Ang taxes sa tibok Pilipinas, tigomon. Tungaog kaduha, ang 60% sa national government mo nang gaisildo sa mga pulis, sa itong BGMP, sa tuang fire.
mga DepEd na to, tanan, ila na. Ang mabili na na 40% bahin-bahinunas, probinsya, syudad, munisipyo, barangay. Muna, next slide, ana. Ang katong 40% gibahin na kaupat. Sa probinsya, 23. Gamay raman sila, 82 raman sila, 83. So dako. Sa syudad, 149 ka syudad sa tibuok Pilipinas. Ang magbahin sa 23%. Sa munisipyo, 34%, dako. Pero 1,500 po sila. Unang daggan munisipyo na gyud na mabalhin pagka syudad. Dayon barangay, mga barangay opisyal, 20% inyo sa 40%. Sunod, napagibahin sa national wealth. Kung nadia ang hydro plant o unsa ba, naibahin. Naibahin. Next. Kung napagay man population, galibog. Na, diri man gitanom ang pinya. Unya, napakatay bahin. Diri ta mabilong aning green. Wherein, 42% sa syudad, where ang factory dito nabutang. O 30% ang ilang principal office. Kung ang Del Monte, ang ilang opisina tos Manila, kato na munisipyo syudad, 32. Ang ilang factory, makakuwag 42. Ang ato, pila? Green. Pila to ah? Where the plantation is located. Dari man, gitanom. Pila ito ah? 28. Nagyapon. Next. Oh, mo ni atong mga sources atong kwarta. Dili ni giulat na mag-ulan. Wala po ni dito sa gripo na dako kayo. Personal income tax, itatanan diri gabayad. Labi na empleyado. Sales, mupalit mo, value added tax. Passive income, nakideposito sa bangko. Ug mga korporasyon, gabayad na sila. Next. Excise tax, tara. Kana na mga produkto, gakwaan na siya og buwis. Next. Now, simple lang na. Kung gasweldo kag 250,000, wa kay bayad. Wa kay bayad, libre ka. Pero kung sobra na kay 250,000, naay rate. Naay rate diya oh. Kung imong sweldo 400 to 800,000, imong bayron, di mo ubos og 22,500 busa. Apil kas gobyerno. Apil kas gabuis gobyerno. May bitaw tong akong istorya sa inyo na kulang gani ka og sinsilyuan kay kag kulang sa multicab. Masuko manggani ka, suko manggani ka na sinsilyuan kag kindi sa isa ka department store, kani pa ka na imong kwarta. Imong kwarta. Ang kung nagbayad og income tax mayor, dito ka sa sales tax. Pagpagasolina nimo, bayad ka. Next. Real property tax, local tax ni. Bayad sa mga property, bayad sa mga regulatory, kananay mga bayronon diya sa opisina, certification, services sa atuang City Health Office, business na mga negosyante na to, gabayad na. Next. Sunod. Now, dirita karon sa back, nga nung nakasave ang malay-balay. Kaya dagan mo natingala ani, ang makasave man. Minus, nga nung gisave nilang karta, wala ni siya, gisave lang. Variance ni siya na sobra sa atong annual, atong approved budget contract. Gapad ako, kung boto imagine kita na mga empleyado sa gobyerno, di man ako na achievement. Ato maning tanan. Naipakita nato sa taga-malay-balay na giampingan ng kwarta. 361 million for 4 years. Kanina kwarta, nabalik na. Dili po ni siya nabulto karon, nanara diya karon sa isa ka malita. Wala. Ang 67 million, gigamit na sa 2023. Ang 74 million, gigamit na sa 2024. Ang 99 million, gigamit na last year. O kanang 119 million, gamito na karon idugang sa supplemental budget. In fact, gabisi nami karon sa ato ang accounting, sa atong tresurero, sa budget o sa planning, unsaon na siya. Next. Now, muna ang mga membro, may ilailahan ninyo. Unang 5 ka membro, technical working group, o back secretariat. Nasa ilaha. Crucial kay na. Gi-live ta na. Next. Now, ang pagpili, ilom lang yun, kay crucial na ikay ni. Ang pagbuot, pilay presyo sa goods na paliton, services na itong i-acquire, o infrastructure. Now,
Gika na sa DBM PhilJeps, dili tumutungo lagi na, presyuhi lang ng isa ka computer dahil nga na, presyuhi lang ng bangko nga na, magpalitog sound system, presyo. No! Common supplies, equipment, common office supplies, market scoping, musuroy, base na sa PhilJeps DBM, dili ang malay-balay, dili akong gabot. Sa presyo sa mga tambal sa CITEL, naanay ko ano, gisunod. Na mga executive order ana. Sa mga vehicle o equipment, naanay basihan. Nganong isa ka pick-up, ing aning amount. Nganong isa ka backhoe o excavator, ing aning amount. Nganong isa ka dump truck, multi-cab, pick-up, muna yung amount. Dahil nang ikasunod. Diri ang krusyal. Nganong isa ka project, 10 million mangyod. Nganong isa ka project, 5 million gyud. Nganong isa ka project, 15 million. Natay gisunod. Dili ako. Dili kami, mga department heads o ang sanggunian, alang sa kasayuran, sa dakbayan, sa malay-balay, nagsunod lamang kita og isa ka department order nagipagawas sa Department of Public Works. Kung sa'y sunudan ni Be? Now, pinirmado na next. Now, kung magsample tag isa ka project, na direct cost, indirect cost, ug VAT. Sa isa ka project na 10 million, nagi na ditong materials, na ditong labor, na ditong equipment expenses o mga permit, munang direct cost. Mahuman isa ka project mo gina. Ang material, dili po na siya pataka. Gabasi na siya sa unsay presyo sa malay-balay. Every quarter, gatuyok ang atong engineering. Kwaon lang o pilay presyo sa simento, kabilya, tanan para ma-determine mo ang materials. Ang labor, di man kita'y gabutan na may wage regulatory board, equipment. Kaya mo gamit mag-equipment, di gyapon. Naana sila'y Association of Carrier and Equipment Lessor approved sa DPWH dahil mga permit. Now, dirita karon sa indirect cost. Ang indirect cost, patong na siya na mga gasto, overhead expenses. Basa lang ninyo. Mabasa ba rin Luyo? Mabasa? Water. Unforeseen contingency event. Dabi og nahuyang ang yuta, kinanglag riprap, kinanglag foundation, ngunang pangandaman. Miscellaneous, mga laboratory tres, o contractors profit. Nanay formula. Next. Nanay formula. Kung imong project is up to 5 million, allowed na magdugag OCM na 15%, contractors profit 10. Balaod na. Siyal pagigamit na word. Now, kung 5 million, pataas to 50 million, 12 or 8% ang contractors profit. Now, sampula na to. Para yun mahinumduman, madamgo-damgo ninyo niyang gabi. Sampul ta. Isa ko construction project, 10 million. Mogi na, gikwinta ng materials, gikwinta na ang labor, gikwinta ng equipment, permit, 10 million. Kung imong trabahoon, mahuman yun ang project. Pero na may OCM. Pilay OCM, balik ta dito sa table, up to 5 mil, more than 5 man. Sumugamit ta sa 12 kutso. So, ipadayon. So, saan pagkuha sa indirect cost? Times 12% lang ang direct cost. Pila man? So, sa 10 million, ipatungan na og? Pila? 1.2 million. OCM lang na. Pao na itong contractors profit na 8%. Pila? 800,000. Itotal, pila? 12 million. Bat pa. Bayran pa nag-tax. Ang gobyerno na project, ang gobyerno mo may bayad, plus 5%. So pila ang total? Tanan? 12.6 million. Mauna atong i-budget. Now, nga no makasave man? Kay during sa back meeting, magpaindigay man ang atong mga kontraktor. Kay kung ikaw kontraktor, 12.6 yun ang imong presyo, okay mo gyapon na. Dabi kung muhimon lang kag 12 million imuha, nakasave na. Kay nga no, naay ilbo na magpaubos siya kay 20% biya. Ang contractor's profit, 8. Dabi isa ka kontraktor, mingon siya na, instead na 8% akong ginansya, para maako lang gid ang kontrata, 2% lang. Kadako na kaya na. Sa OCM, pili na ko pagamyan kay usually di man na magamit. So, na markup na 20% na daan. So, kung mag-bid siya og
10.5 million. Napagyapon sa ginansya. 500,000. Sa materials, makabarato man ka, kaya dito magamangumbra sa source. So dako gyud kaayo og san sumuna mga igsuon na masabtan sa tanan. Na makasave yun ang LGU. Wala na gituyo na mag-save lang para ipakita sa inyo na nakasave. Tinood ni, variance ni siya. Variance ni siya. Sunod. Say sunod. Oh. Paguman sa ila, sa back, mga kuyaw ba ni? Technical. Dahil sunod dayon, diha na dayon sa sanggunian. Kana, atong pakpakan, ang final approval. Sila gyud ang mo-approve. Kay sila ang representative sa 220,000 kataos malay-balay. Gibutang biya sila diya. Gi-eleksyon biya. Wala biya ni gibunot-bunot na, okay, karon 2025 ang vice mayor nato, bunoton dayon pagkuha dili. Gi-elect nimo. Gi-elect nimo ang councilor. Gi-elect tanan. Next. Wala na? Oh. Sumuna mga igsuon ang ato. I hope na nasabtan sa tanan. Kay kung sugot ko diri, mangutana, 20 ka pangutana. Pero okay ra sa kuha. Pero suka man sunod na lang na time. Okay ba? I hope na inyong nasabtan ang ngano. So dako kay crucial ang role sa Bids and Awards Committee o atong sanggunian. So padayon ta. Gamay na lang yun na, taas-taas pag yun kaya napa ni gi-prepare na katong accomplishment sa executive agenda na SHIELD, Security, Public Order, and Safety. Taas na. Sa atong paningkamot sa seguridad, sa kalinaw, sa Malaybalay, ang Malaybalay nagpadayon sa paghimo og luwas, organisado og resilient nga komunidad para sa tanan. Sa atong peace and order sector, makita nato ang ligon nga pagpaningkamot sa atong mga frontliners sa pagpaniguro sa kalinaw o kaluwasan sa Malaybalay. Ang Malaybalay City Police Station, headed by Colonel Paglinawan, nagpakita og taas nga performance, 98.65 crime clearance, 70.81 crime solution efficiency, na nagpasabot nga ang kadaghanan sa mga kaso na sulbad o naaksyonan, kini usa ka patunay sa ilang dedikasyon sa pagpanalipod sa katawan. Ang BGMP, dagang pasidungog ang nadawat, lakip ang top 4 region-wide performing warden, ug mga awards sa best personnel ug program implementers na nagpakita sa maayong pagdumala ug rehabilitasyon sa mga persons deprived of liberty. Bureau of Fire Protection, naka-responde 42 ka fire incidents ug nahimong best city fire station calendar year 2025. Uban ang pa sa mga medals nga ilang dedikasyon sa public service. Ang atong City Anti-Drug Abuse Council giisip high functional sa 2025 performance audit. Nagpakita sa ligon nga kampanya batok sa illegal drugs. Ug sa atong mga hippie sa PNP, BGMP, Sipok ug Kadak, daghan kayong salamat sa inyong dedikasyon. Ang atong CDRRMO na office, headed by Alan Comiso, dinhi nato makita ang serbisyong andam utabang bisag pinakalisod nga higayon. At the heart of their operation sa Command and Control Center 911, nakadawat og 461 ka calls. Imagine namin sa isa ka tuig. 91. Sumukabat ka nag mga 8,000 katawag taga bulan. Sa tanang tawag 6,137 niini emergency cases ug sa matag tawag adunay kinabuhi nga gisaligan with an average response of 7 minutes. Klaro ang pag-adto ang atong responde andam sa tanang oras adlaw man o gabi. Imagine 7 minutes. Dili ni ako na dita sa ila gini. Sa atong emergency medical service 5,000 ka disgrasya, 890 ang girespondihan with an average response of 3.6 minutes. Muna kay mo katingala na matag karon unya daggan kay gayaw ngaw-ngaw na mga ambulansa sa Malaybalay kay mo responde sa atong mga nanginanglan. Dako usab ang kontribusyon sa atong search and rescue team
nga mitubag sa lain-laing insidente gikan sa vehicular accident, flooding, clearing operation hantod sa fire incident, uban ang atong mga CBMS na 50 ka buok, job order na, tanaw. Ug tungod sa ilang dedikasyon ang atong syudad nakadawat og pagkilala sa Northern Mindanao Regional Disaster Risk Reduction Management Council, isip usa ka champion sa DRRM. Now, oy, naagi picture gani oh. Pahinungod sa regional ceremony. Dako kining dungog, dili lamang sa opisina kundi sa tibok malay-balay. Your office is a shield, katong tanan akong gimension, of our city in times of danger. Kamo ang una mong utubag o kasagaraan ang ulahi nga mobiya. Just to make sure nga luwas ang tanan. Ang TMC nato, ilang misyon, klaro kayo, ang pagpaniguro nga ang atong kadalanan luwas, organisado ug disiplinado para sa tanan. Gikan sa enforcement. Sa miaging tuig, ilang natala ang 11,500 ka apprehension, batok sa mga nakalapas sa city ordinance, 900. 720 niini na file sa korte. Kini nga mga numero dili pagpangdakop, kundi usa ka pahinomdom nga ang disiplina sa dalan, responsibilidad sa matag usa ka nato. Ang balao dili para kahadlukan, kundi sundon aron malikayan ang disgrasya. Sabon ko ang balaod sa trapiko dili angay kahadlukan. Sundon lang para safe ang tanan. Sana? Okay. Yan ang mag-sud na ko. Ay, basi time. Kulbaan ko na 10 minutes na lang. Oh, na, unsa na? Yung maginamo ko nagpatuan na, unsa na? Silence. Sorry. Sorry. Okay. Ikan sa enforcement nag-generate og 5.54 million na koleksyon sa fines. Kani mo balik ra gyapon sa atuang panudlan. Safety security nato ng mga officers. Kung ganina nagdala sila, nagpakita sa taas nga level sa crowd control ug public safety. Uban ang atong mga civil security unit sa City Hall. Luwas ang atong public spaces. Kung nakita ninyo gahapon sa Sabado, hapsay kayo dito. Gani mismo ang atong mga chief sa atuang province na kabisita. Kung nakaingon hapsay gyud, sir, ang atuang public nato na mga engagement. Ang atong special support services office, ang team na nagpakita og taas ng daghan programa ang implement aron siguro ng safety and development sa komunidad. Ang atong project monitoring evaluation section, ga-inspect sa mga proyekto. Sa atong sports development sa Malaybalay, gimugna na atong Malaybalay Inter-School League, grassroots yun na level, sa una 7 pa, karon 15 na, ka mga eskwelahan, matag tuig, ga-appeal. Ga-concentrate kani sa basketball, volleyball, football, o baseball. 117 ka atleta, gipadala Now, sa health, sanitation, and social services, ang City Health, atong gipakita nga ang panglawas sa katawan, importante nga pundasyon sa kalambuan sa syudad. Ang PhilHealth Yakap Konsulta, nakahatag og 26,871 ka clients, 18.27 million nga gigamit para sa tambal, naka-receive kita gikas PhilHealth. Laboratory, honoraria sa mga City Health na mga empleyado. Susukad atong 2023, nakabot na kita og 55,447 ka registrants. 34 million na ang nabubo sa PhilHealth sa tuwa. Padayon usab ang atong healthy lifestyle campaign. Diin ang atong gi-profile ang diabetic o hypertensive patient aron matagan sila og angay og maintenance ng pagpatiman. Tanan diabetic diri sa Malaybalay og mga haiblaron, per barangay, per purok, gipalista gyud nato para man-monitor gyud ang ilahang status.
naman tay kwarta, ma-maintain ang tambal o ang maintenance nila kay taas kayo ang cases sa dialysis diri sa Malaybalay. Atong punggan ng kusog, majority na cause is kung diabetic ka o high blood. So, atong i-control. So, mao na siya mga igsoon. Dayon, physical therapy unit, 1,219 ka treatment na. Sukad atong Marso last year, natay gitawag na community-based rehabilitation. Sila ang muadtos tanan barangay. Dili ang sila mo ana des barangay utso. Sila gani nana sila bag-o na sakyanan karon katong multicab na puti para sila gyud ang muadtos ka barangayan para tanan mga stroke patient. Mo nay dolon schedule lang. Imagine nimo tag 1,500 to 2,000 per session, may stroke ka. Di pa na nimo mabatian karon kay wa pa man mo ni agi naigo ana na sakit. Pero kung kamo ang maigo, inyong parinti ang maigo, sakit kay na di lang sa lawas kundi sa bulsa pod. So dakog tabang ang ato ang community-based rehab. Ang atong social services office headed by Ma'am Urbina, atong City Health headed by Dr. Sanggalang. Makita nato ang tinuod nga kasing-kasing nga serbisyo publiko, pagatiman sa mga kabos, kabatanunan, solo parent, senior citizen, persons with disability ug sa tanan nga naipanginahanglanon. Last year, ang daycare services nagserbisyo 4,013 ka enrolled children sa 118 ka child development centers nato. Ang AX o Assistance to Individual Family in Crisis 121 million ang atong nabubo. Imagine na ninyo, almost 5% sa annual budget sa siyudad sa Malaybalay nahatag anang medical, hospital, burial, shelter, uban pang kinanglanon, serbisyo sa 7,800 plus katao. Sa panahon sa kalamidad, dali og hapsay ang emergency response nga nakahatag sa 265 ka pamilya nga naapektuhan sa sunog, baha, ug ubang insidente. Ang mga solo parents, persons with disabilities, senior, natabangan usab pinagi sa ID, assistive devices, educational support, and social pension. Samtang ang livelihood program nakahatag og oportunidad sa katawan nga magpalambo sa ilang kinabuhi. Dili lamang kini serbisyo sa Malaybalay, ang Malaybalay nakadawat usab og pagkilala sa Seal of Child-Friendly Local Governance, Outstanding LGU Implementer sa Social Pension Program o Gawad Kalambuan Award gikan sa DSWD nga napamatud sa integridad ug dedikasyon sa CSWD sa pag-alagad sa katawhan. Their office embodies the heart of our city's social services, ensuring that no one is left behind. Ang tanan benepisyo makabaton og suporta og dignidad sa Malaybalay. Ang Persons with Disability Affairs Office usa ka pinakamaayo nga og impactful nga programa mao ang Tibo Cure. Samtang sukad 2023 nakaabot na sa 163 ka operation nga nagkandidat og 10.4 million. So kung gibayran to ang ato ang gipadala dito sa Davao, gasto ta og 10.4 million. 37 ka OPD cases na handle nga nagkantidad og 450,000 per patient. Ang Malaybalay nakatipig og 10.8 million kay wala ta ana gipabayad didto sa Tibo Cure sa Davao. Labaw pa nini ang Malaybalay nagdisburse og 14.1 million alang sa severe disability financial. 14.1 million kanunang mga hydrocephalus katunang bata na di na makatindog. Bata na grabe kayo gyud, lisod kayo. Halusa na igoan na ang atong mga igsuon pod na lisod gyud. So gihatag na uban sa suporta sa sangguniang panglungsod. Ilan ni giaprubahan ang 14.1 million. This proved that our PWDs not only receive medical care, kundi usab ang paglaom ug dignidad sa ilang gikinahanglan. Sa atong Senior Citizens Affairs, nagpadayon ang profiling ug suporta sa atong mga katigulangan sa Malaybalay. 17,000 ka seniors ang natagaan, narehistro, ang gitagaan og social pension sa national government 3,200 plus. Samtang nakahat na gihatagag cash gift 391 ka 80 anyos ug 90 anyos ug upat ka centenarian. Sumaw ni ang ato ang nahatag na.
Ang Civil City Registrar's Office, mitala og birth registration na 87.3% sa 6,400 kabata. Headed by Mr. Arnel Arahenio, paspas ang ato ang mga performance ana. Ang opisina nakakuha og 1.5 million revenue. Okay? Nakadawat og award na Most Innovative LCR Award. Second place, Outstanding Local Civil Registrar sa extra large category. Na sila award. Napoy gipahigayon na mobile civil registration activities. Okay? Ang ato ang syudad sa Balay-Balay, pinagi sa civil LCR nato. Ang Community Affairs Division ensures that government services reach the grassroots, empowering our communities, supporting education and improving lives. Makita nato nga ang serbisyo sa gobyerno moabot diretso sa katawan ug sa barangay. 1,021 kapurok project nga naglangkod sa various projects, mini infrastructure, barangay assistance, financial support sa sports, adunay allocated na 12.45 million. Ang hatod serbisyo, 24,602 ka clients ang natabangan gamit sa 2.7 million na pundo matag tuig. Ang scholarship program, 793 ka college, 170 ka high school, 14.1 million ang atong gibubo ni ana. Atong Local Youth Development Division, gipakita nga ang kabatanunan di ilang kaugmaon kung ang aktibong kaugmaon sa kalambuan karon. We proudly launched the Sangguniang Kabataan Functionality Assessment, una sa Bukidnon. Data-driven na sukod sa performance sa mga SK officials, pinagi niini, masiguro nato ang ilang mga programa align sa tumong sa syudad ug naghatag og mas klaro nga direksyon sa umabot nga youth leaders. Nidagan usab ang atong registered youth organization gikan sa 7 na himong 17. Ang youth leadership trainings gipahigayon, makanunayon. Ang atong Internal Affairs Division makanunayon gyapon gahatag og mga proseso gahatag og sila usab nagtabang sa rehabilitation sa atong mga daycare. Mao kini ang katong gapang repair sa atuang mga daycare. Atong Special Education Fund na mukabat og 35.8 million. Monthly may gamiting niini. Wala ipaltos. Uban ang atong membro sa City Council nato. Sumuna ang sa atong health. Next, sa integrity in governance. Mo ni mga opisina ang atuang na nakugtabang ang City Administrator's Office. Klaro ang papel niini sa pag-coordinate o pagsiguro nga ang tanang serbisyo sa syudad moliyok, hapsay o episyente. Nagrepresentar sa Balay-Balay sa laing special local bodies ang atong City Administrator sa committee, 100% compliance sa tanang department sa ilang commitments sa 2025 Citizens Charter. Ang 888 nato, nadya, giliyok na nila. Ang atong MIS, ang Traffic Management Impounding System nato, ang CHO, Health Information System, giredesign sa atong mga ITs, ang Mass Care sa City Mayor, ang Q Management System, Online Business Permit, Job Order Payroll Remittance, muna ang ilang gihimo na software. Ang atong City Human Resource Management Office headed by Ma'am Maggie Imprugo sa atong atong City Administrator Atty. Bergado. Makita nato ng kahinungdanon sa pagpaligon sa atong workforce o pag-atiman sa mga empleyado sa gobyerno. So, 3,478 na taka-empleyado diri. Gaserbisyo sa 220,000 kataos malay-balay. Mga trainings, mga tribute sa special award sa atong mga recognition sa atong mga empleyado na nag-retire, ni Panaw ug loyalty award. So, mauna. Ang City Legal Office nato headed by Atty. Barroso. Naadya. Kanina mga serbisyo ilang ipanghatag. Nadagan kayo. Kini. Ang Internal Management Audit. Gipang susi-susi kami. Matag opsina. Ang DALG. Headed by Ma'am Ami Propia. Na-award ya. Ang Ace for Peace, ADAC High Performance, first place sa Local Legislative Award, ang ISP, gawad Pangulo sa Kapaligiran, kadawat kita, o sa environment, mo kabala kahapit na, tulo na lang.
Ang city environment nato na opisina headed by GC Susun, walay hunong nga serbisyo sa pagpanalipod sa atong kinayahan sa Malaybalay. Now, waste management collection, garbage compactor, expanded ang atuang ruta nato. Sa una, gamay pa man. Karon nalusa na kakatuyok. Na-reduce nato itong biodegradable waste from 3.8 na himong 1.7 metric tons. Para ang lifestyle sa itong landfill, mudaas pa. Ang Mansikol Creek pod, katong seedlings, ibalik sa katong seedlings. Now, seedlings, oh. Una ilang himo, sunod na slide. Now muna, water source management. Kung katultol mo sa poblasyon sa Malaybalay, ang Kaol Mansikol Creek, girehab na nato. O na-rehab gyud. Integrated governance education, participate, regular annual, tanan. Ang community-based environmental action. Dakog tabang ang atong barangay environmental management extension workers now. Frontliners na sila, waste management, clean up drives. Gani, common yung kay madunggan ako dito sa Inimraa, ang ilang observations Malaybalay, unsa man, limpyo gyud ang kadalanan. Ilag yung nakita, mismo, kauban ako na mga local chief executive, nakapikpik gyud sa akong abaga na, maayo mayor, diri sa inyo na-maintain gyud ninyo ang kalimpyo sa inyong kadalanan na. Dili ako nagsulti, sila gyud during sa Inimraa last Thursday. Sumuna ang sa atuang environment. So daga salamat sa ilang serbisyo sa atong City Veterinary Office headed by Dr. Michelle Mikayabas. Nanyo, mao ni ang ilang accomplishment. Sa niaging tuig 2,253 ka baboy. Ang swine artificial tungod ni sa atuang veterinary extension worker uban ang atong mga doktor diha na mga veterinaryo. Gani niresulta kini og 14,000 ka piglets. Ug imo nang i-times og 3.5, 50 million na siya na opportunity. Sa tibok Malaybalay. Gani ang Malaybalay. Ang Malaybalay natagaag award. Natagaag award ang Malaybalay. The best practicing only sa Pilipinas na nagpabili na barangay artificial insemination program na successful. Mismo ang dako-dako sa livestock program sa Department of Agriculture ni Ani sa Malaybalay, diri nagseminar. Every region represented by tulo nila ka mga empleyado. Wa mo kabalo, diri sa Malaybalay nang ani. Diri nagseminar. Atong niaging bulan, kay ilang gi-recognize ang Malaybalay tungod ani. So sunod, kani sa agroecotourism. City Agriculture Office headed by Engineer Leono. Pila ka milyon? Now, 58 million. Sa 20% development, muna gihatag na pundo. Bakho, hybrid corn seeds, fertilizer, o pila na kakantidad. Alang sa kasayuran sa tanan, gibiding na, gani, nakapuliki ang supplier anak kay nganuman. Ang yang gipadala na fertilizer, ilag dili na i-test. Gitest sa atong City Agriculture Office. Pasalamat ko kang Engineer Leono. Nawagin niya gipirman kay wa man kapasar. Unsay gibuhat? Gipabalik yun. Gipabalik sa ila. Ya, diskumpiyado sila. Sige, kuyog ta. Kuha mong sample, kuha sa mig sample, ipatest dito sa Cagayan ba siguro to. Pagbalik, di magin mo. Wa gibayran. Wa gibayran. Gipapuli, gibalik dayon dia sa City Agriculture, ang katugyong ni pasar na. Diya na, ingana, ang integridad sa atong mga empleyado. Pili ko ito niya yung piyungan. Yung wako kay balo. Pili mo ito piyungan. Kay kung less ang gihatag na fertilizer, barato ra to siya. Muna diya, ang mga farmer magkapuliki po. Next, Tourism Office. Pagpalambo sa atong tourism sector. Gidoble ang atong accredited tourism. Now, gidoble ang atong establishment. Nahimong 15, gikas 15, nahimong 30. Ug mo kani ilang mga achievement. Dagan kayo. Dagan kayo. Muna Gani, champion sa promotional video material. Ug si kanarayab sa brochure. Naghimo silang brochure, ipanghatag sa mga tao para mainggan nyo. Ang katong video, gidala dito sa Baguio, nakadaog. Tiyaw muna, nakadaog. First place yun. Best Tourism Video, Top Data Provider, ug Tourism Eminence Award. Muna ila
ang Local Economic Development Investment Promotion headed by Mr. Lapiceros. Nadeo, daghan silang mga programa gyapon. Kana, muna ang gihatag sa atuang opisina sa Lipido. Unsa pa? Pagdayeg award gikan sa DTI, Most Active Local Price Coordinating Council, gani pagbuto sa gira dito sa Middle East, nagmeeting ni kaduha pa. Gani I commend the effort of Mr. Lapiceros na mismo ang Department of Energy at that time kamulong meeting na amot nato yung picture. Nanawag yun. Just to ensure na ato ang energy diri sa krudo o gasolina at least maplastar. Outstanding Local Price Action Officer, Outstanding Lidipo Officer Award, Bukso Kagbuliga Award, nada mga award now, Plaque of Appreciation sa DICT Partners Summit. So nana dia. Business Permit and Licensing, 7,148 ka business permit, 122.6 million ang ilang nabubo, local tax. Okay? Dayong 698 ka business establishment ang adtuan gayod. Next slide na. 371 ang nakatuman sa requirements. Gipang bisitahan na siya. Ang peso nato, Public Employment Service Office, nagyapon. No, munay natabang sa peso nato. Job seekers, job vacancy, pila to ka major job fairs, 32 ka employee, 3,000 muna ang ilang achievement. Ang special education work appreciation, mga batanon 385 ka mga batanon, 46 ka barangay. Wala ni kabo Wala ni kabo na pabor-pabor. Kaya ako nadunggan sa una, ang makatrabaho lang ani ng mga bata, itong sod sa mga empleyado, syudad. Kani wala, gibula ni siya. Salamat sa inisyatibo sa atong peso head, Atty. Bergado, kang Juby Timay o kang Risa Sumbungan. Sila gid ani bago rin nagbula tong niaging adlaw. Gibula na. Patas sa tanan. Ang Cooperative Development Office, Local Cooperative, gialimahan, Financial Access Training Program, Networking, tanan-tanan. Gialimahan. Ang kooperatiba, ligon, kay mo ni ang kalambuan sa atong katilingban. Now, dili na basta-basta. O, sa 18 ka building na gihatag ni Senator Zubiri 10 years ago, ang malay-balay ra gyud. Amo tong nabay picture. Ang nasugdan gyud na mahimong malay-balay training center sa TISDA. And no less the senator during dito sa Valencia na summit, siya mismo ang nag-ingon na salamat sa malay-balay. Kay uban lagi wala magamit. Dako nigtabang ang TISDA kay katong mga tao na edad-idara na gusto maka-acquire bago na skills para makapanarbaho, dire nato sila ipatrain. Gani, kamulo na diha og pare og plastar ug unsa na mga training ang atong mahatag. Ambot og nabay picture. Namo to picture. Okay? Apit na, duha na lang kilitra sa shield. Duha na lang. Isa na lang gani. Okay? Ginawa sa mo. Okay, padayon ta. Ang City Engineering Office, mo kani ang infrastructure project sa syudad aron mahimong sigurado kalidad ang kaluwasan sa tanan. Wala may kwan. 20% sa kwartas malay-balay, ang City Engineering dako kayog trabaho. Sila ga-prepare sa mga plano. Ako dili man ko engineer. Kamo di man pud mo engineer. Dili gyud ta makahimo og plano. So isalig nato kang City Engineer Rustad de la Serna. Mo kani. Mo kanaw ang gibubula nato. Isa lang ni sa mga atong mga project. Kanang duha ka classroom, gibudgetan na nato 1.7 million. I-times na nimo pila muna siya. So muna na kantidad ang atuang nahatag. 7 ka dalan na mosulod sa school kay naay mga eskwelahan nato nalayo siya sa highway. So gibuhatan nato programa almost 7 ka eskwelahan. Nagi-siminto gyud ang dalan. Almost 42 million ang gibubo nato ana na kwarta. Isa ka kilometro na dalan, 20 o 25 na siya. Usually gyud ang iyahang kantidad.
maintenance sa electrical system sa tibok Malay-Balay, installation of solar lights, repair, upgrading sa electrical wiring sa tanan mga eskwelahan, apil na gani ang mga eskwelahan ana. Pag-maintainer sa street lightings, tanan-tanan. So, next slide ana, kung naato. Ang Agricultural Biosystem Engineering Division sa siyudad sa Malay-Balay, headed by Engineer De Los Reyes. Irrigation system, ilan ang mga project na sa 2025 Development Fund, naay nahatag sa ilaha. Daggan kayo, combine harvester, tractor, floating tillers, grain collection, sealers, hard tractor. Ay, walay picture. I don't know kung anong walay picture. Ang natabangan na mag-uuma. So muna. Next, ang atong National Building Code. Gipatuman sa Office of the Building Official headed by Engineer Peria, nasa diri karon. 371 ka building permit, 614 ka electrical permits, almost 2.2 million, 220 ka notice na illegal construction. Alang sa kasayuran na sad sa uban, naminaw, ang opisina sa Ubo, igo lang ga-implementar sa isa ka balaod na atong tumanon para safety ang tanan. Daggan gana da sa opisina, muhangyo. Ang akong kabuhaton, i-repair yun ako sa atong eksperto. Kaya dinis Malay-Balay, kung mo follow lang yung ka sa regulation, mo submit lang ka sa mga papilis, di na madugayan ang imuhang papil. Kung naamang galing ka padugay-dugay, bisag imo nang gipasa tanan nimo dokumento, sulti ko ninyo. Sulti ko na, gadugay ang papili sa opisina, bisag kumplito na. Kana mo'y lisod. Pero kung nadugay mo opisina, kay ikaw po mismo ang kulang po og requisitos, lahi po na istorya. So I commend the efforts sa atong building official na diigyod ga-ibend ang balaod. Ha? Dili ga-ibend ang balaod. Kaya ang balaod, mo'y makapasafety sa ato tanan. Simba kog masunog. Ya, walay fire exit dito. Simba kog maglinog. Huyang kayong foundation. Delikado. Simba kog mabanggaan na diya og dako na sakyanan. Guba diretso. So thank you, Ubo official. Ang atong City Urban Development Housing, ga-implementar sa Bayanihan Program, first phase, ang road network sa atuang mga kabalayan na atuang city housing. Pasalamat ko ani sa ilaha, kay tungod sa ilaha, mas natagaan gyud og ubay-ubay na mga balay ang atong mga igsuon. Imagino ninyo diris Malay-Balaya, data shows, 4,000 kabalay ang kinahanglan. Usbon ko ha? 4,000 kabalay ang kinahanglan nato diris Malay-Balay. Ingana kadaghan ang pamilya na walay insakto na balay. Wa may problema sa kaning nasa utubangan ng lingkod. Insakto manig mga balay. Sakto manig mga balay pero katong wala diri. Katong wala diri. Katong wagi sa kabalo na wa say balay na motong lisod pod. Makabalo. So salamat sa opisina aning Housing Division sa relocation initiative. Diin natay local shelter plan 2025 to 2034 na iplano lang na. Then next ang SIDMO nato, Management Office again headed by Mr. Lapiceros. Kung makita natong merkado tungod sa upat ka letter K, kalimpyo, kahapsay, kabibo, kolaborasyon, kamo man mismo ang makasultig yun na merkado, nagoy kausaban, limpyo, hapsay, bibo-bibo, klaro ang pagdumala. Maklaro magyod. Gani, magpasalamat ko. Kay nga naman, karong tuiga, malahos na tong dalan sa Luyo, mahuman na tong wet market, mas mabibo pag yun ang merkado. Kay nanay, direct na access na dalan, Luyo, diya sa atong merkado. Lahos, dito sa natidasan. Naka-generate silang 53. Nawala na. Napalong lagi. Luoy po ni ilang sinag dito nyo mapus ang ilang kuan. Nadaot. Kaya na sila 53 million na kulikta. Nisaka sila 100. Nisaka 106% na accomplishment. Sumunin Luyos Merkado. Mahuman na. Nanay budget. Nakasave pa man ganit na. Next. Kani. Ambot og naban na picture da ang Kulasian Malay-Balay Water System na 325 million na. Ambot og nabay picture. I hope na Magpasalamat kita kang Senator Subiri gyud. Sa tulo ka tuig, sa upat ka tuig.
Mao na ang ako ang gipasalig sa katawan sa Malaybalay, nagdagan pala kog mayor. Na kung mahimong mayor, kinanglan makahimo gyud og water system diha kwaon sa Kitanglad ug natuman gayud tungod sa tabang sa national government. 2023 gitagaag 50 million, 24 ug 25 tag 100 million ug 26 karon 75 million. Ug makita ninyo diha sa San Jose, paingon sa Bangkod, paingon sa Linabo, even as far as Managok, na mga tubo diha na ito mauna na kana na project. So maimplementar na kay para ang kaning bulk water nato gikan sa Kibalabag para na lang yun na sa poblasyon Malaybalay o sa atong Kasisan o sa Kiimpor. Kana na pundo. Now, kani may gwapo. Ang atong poblasyon, ang sitwasyon gayon, wala nagkulang sa bulk water. Dito nagka-problema sa piping. Nakig-joint venture ang Malaybalay City Water District sa isa ka pribado. Pero ang problema sa ilang joint venture, 25 years, wala mituman ang prime water. Wala mituman sa ilang pasalig na every year magbubo og 100 million. Supposedly, sa joint venture, kung ano ang joint venture, nagpasalig ang prime water na makahatag sila og 500 million worth project sa ilahang joint venture. Pero until now, walay bisag isa ka piso. Na ilang mga ginagmay, nagkolekta sila na mga reservoir, kung totalon sila nato, mukabat na mga 50 million. Wala. Muna, pasalamat nadtong December 2025, na picture, kaya importante ito, isa ka tycoon, meaning grabe na businessman. Ay, ambot, insakto niya ang akong nabantayan, 90 billion, ang iyang asset, 90 billion na. Nagstorya miya na atong Sabado lang, pagka-timing yung gayo. Nguna, si Mr. Lucio ko, naman mo yung mga internet, chismis ninyo, kinsa na siya. Ipatawag ko dito, Sabado sa hapon, kamera duana, 2 hours o 30 minutos, kamera nagstorya. Ug among gitukigyod. Una na akong pangutana, imo malaging gidawat ang prime water, Sir Lucio, na 80 biya nakabuk, gaka-problema. Pero para niya, mauna ang challenge ko nung siyang kinabuhi. Okay sa diyang wisdom. Kay gusto niya mo palit og mga corporation na maayo. Aw kanang minus og performance na iyang ayuhon. Case in point, siya tagiya sa PBCom. Iyang sulti sa kuha. Pagpalit niya sa PBCom, ang PBCom na bangko, down kayo. Ng PBCom karon. Dagan kayo. Nani siya negosyo na hydro, solar power, na siya upat ka buok na dipo. Siya nagingon sa ako na up to 58 days na ta Pilipinas kung magpadayon ang gira. Kung way mo abot yun na barko na tanker, ang atong krudo na pundos Pilipinas, 58 days. Moy ang ingon. Gani after humang meeting na mo ani hapon man ni adto na sa Davao kay gi-inspect niya yung dako kay dito na sana kanang reserba. Kay nasa Quezon, nasa Subic, nasa Cebu man siguro. Niya, mahumanay kuno ang sa Davao. So, igo rami na istorya niya na. Ang iyang pasalig, tagai lang ko higayon, Mayor. Maura. Gani, sa iyang salig sa kuwag, ipakita niya sa iyang cellphone, ug asa siya magkuwag source. Dako na kwarta ang iyang ibubo ani. Gani, before ani siya niadto sa, nagkita sa kuha, nagkita ni sila sa mayor sa Pagadian, nagkita ni sila sa gobernador sa Osamis Occidental o Misamis Occidental, mayor sa Osamis, 2 ka congressman dito sa Misamis Occidental, o pipila ka mayor. Dito sila kuyaw. Nagadto na ko Osamis, kung makita ninyo sa Asenso Facebook, nanay private jet. Kana na tao. So ako lang, later on, kung mahuman lang ang iyang giulatan ang approval sa Philippine Competition Commission kay kung mag-merge, paliton nimo ang isa ka corporation, manangid pa ka sa Philippine Competition Commission. Unsa man na siya na komisyon? Istadihan na ang pag-merge sa duha ka kumpanya, dili mahimong monopolya. Fair, patas. Na kung mahimo ni siya na corporation, patas. So yala mo lang to yung ingon sa ako na hulatan lang ni nako mayor na ma-approve ang ako ang gipangayo na certification sa Philippine Competition Commission, ma-approve na din iyang loan sa bangko.
Moto yang ipakita sa kuha. Pakita niya, imagine, bilyonaryo, ipakita sa imo ang cellphone. Aya pa mi nagkita. Huwag ko kaila siya ha. Karon pa ko kabalo na bilyonaryo mo din na tao dahil, por simple kayo. Sunod. So I hope na kanina project, sa liga na to, pinaagi sa joint venture, kay sila may nakapalit, you have to assume all the responsibility sa katungkaraan na corporation siya. Yes, he will. He will. So I hope sa tanan barangay sa poblasyon, maningkamot ko, kaya nga kung idea sa panggoberno is progressive. Kung atong putlon diretso na, unsa dayon? Maundang ang joint venture, denta paingon. Ugma, makakuha ka tag 150 million to 200 million. Kaya nangayo ko ana og data sa engineering di sa water na sa existing sa mga piping sa poblasyon sa Malaybalay na 48 years old na, wa mailisi, pilay magasto kung atong ayuhon. Naa sa 150 to 200 million. So man na nato ko na kwarta. So I hope si Mr. Lucio ko makahatag sa iyang promise, pinaagi sa joint venture na makahatag yun og solusyon. Sa padayon ta, sa City Memorial Park, palingki QR code, giplastar sa atong sidmo. Ang GSO nato, headed by Ma'am Cora Niere, makanunayon, giplastar tanan gamit, tanan mga propriedad sa siyudad sa Malaybalay. Pila ka milyon ang gibubo ni ana. Pila ka milyon ang gibubo para lang sa building o sa atong mga gamit. Ang Records Management Improvement Framework, ang City Planning Development Office nato. Thank you kayo, Engineer Gambua, na maugyoy paluyo sa atuang opisina. Nagkanda kog 3D Comprehensive Development Plan. Ay ndotog nabay iyang slide. Ang CPD Assessment Report, Socioeconomic Profile, nani tanan. Kini nga mga paningkamot nagpasabot nga ang atong plano di lang pangandoy kung di evidence-based o well-informed. Nga magsilbi hiya sa atong palisiya, sa investment nato o programa sa mga mosunod nga tuig. And last but not least, ang atong special mention, ang atong sangguniang panglungsod, headed by Vice Mayor Marabi, ato silang pakpakan, SP Secretary Attorney Hidalgo. Last year, pinagi sa panagiusa sa atong mga konsyel, nakabot ang first place, Excel Award category. Nakadawat gikan sa probinsya. Ay, regional finalist, top 3 component city. 9 ka syudad sa region, pero ikatulo ang syudad sa Malaybalay na award. Kana pagpaningkamot sa ato ang mga membros sang gunian. Nagpakita sa taas nga kalidad sa atong local legislation, dedikasyon sa atong mga membro sa atong ISP, maayong pangagamhanan. Padayon usab ang pagpasa sa relevant ordinances and resolution nga nagtubag sa paninginahanglan sa katawan o pinaagi sa Facebook Live coverage sa session mismo o public hearing. Makita ninyo unsa ang gabuhaton, unsa i-discuss sa sangguniang panglungsod. Atong gipadol ang proseso sa legislation sa katawan, transparent, abli ug accessible sa tanan. Sa atong presiding officer, Vice Mayor Estelito Marabi, ug sa tanan membros sang guniang panglungsod, from the bottom of my heart, daghan kayong salamat sa inyong serbisyo, duyog sa akong pagserbisyo. Your office ensures that every policy, every ordinance, and every decision is anchored to the welfare of the people in Malaybalay. To my fellow public servants, kini nga report, dili ilang numero. Sa atong mga initiative program, mapasalamaton kita nga daghan kaayong kaayuhan ang naabot sa katawan. Kanilang Malaybalay Dayong Association, it's a private organization, pero for 2.5 years, 19.9 million na, kwada slide, dayong members, 19.9 million ang nahatag. Sanay mamatyan, dili kwartas gobyerno na, dili na kwarta. Kwarta na sa membro itself, naghatag kung nay mamatyan. For the past 2 years, ang kapin, 19.9 million ang nahatag ana, direct na tabang sa pamilya na nagkasubo, kay nawadan o mahal sa kinabuhi. Walay slide ya? Sayang.
O kanipod, ang Malay-Balay Good Government Movement, it is a movement. Dili man ni ako na grupo. Gimugna tani kay sa rason na tungod kay demokrasya atong nasod, obligasyon lagi nato makaibalo. Katulang mga tao na nagpakabana sa iyang obligasyon sa iyang katilingban, maora gitong tao magpabilin na gawas nun. Kay kung dili lay ka mag-apil-apil, dakong posible na mabutangan lang imong ilong og pisi. Busa, angay gini ang Malay-Balay Good Government Movement, ipahibalo na to. Dili lang kita mga department heads, dili lang kita mga elected official ang kahibalo sa panggobyerno. Kinahanglan ang kitong pinakaubos na taos Malay-Balay kahibalo sad siya sa iyang gobyerno. Ang libreng sakay sa pasyente, makauli, ma-hospital, pila na ang wala lang kay ni na Facebook, pero for the past 2 years, pag ma-hospital na layo gani ang ilang balay, gaihatod na sa ato ang vehicle sa siyudad sa Malay-Balay. Okay? Kini na mga programa nagapamatod sa atong commitment sa pag-alagad sa katawan ug paglambo sa kinabuhi sa Malay-Balay. Ug sa katapusan, kabalaka, dali na ni, sa atong Bids and Awards Committee, sa atong ISP, makita nato ang tinuod nga diwa sa transparency and accountability. Usbon ko sa atong Bids and Awards Committee, sa atong ISP, makita nato ang tinuod gayod na diwa ug transparency sa accountability sa paggamit sa pundo sa katawan. Tungod sa honest and transparent procurement process ug sa atong pagsalig sa integridad sa BAC members, ang Malay-Balay City nakatigom og 119.9 million savings or variance na mubalik sa atong panuglanan. Kini nagpasabot nga ang matag proyekto siguro o gusto ang presyo, walay korupsyon ug ang pundo na padulong sa tinuod nga serbisyo para sa katawan sa Malay-Balay. Usbon ko kini nagpasabot nga ang matag proyekto gisiguro nga husto ang presyo, walay korupsyon ug ang pundo na padulong sa tinuod nga serbisyo sa katawan sa Malay-Balay. Again, sa atong back chair, Atty. Talatala ug sa tanang membro, daghan salamat sa inyong integridad ug dedikasyon. Your role ensures that every procurement is fair, transparent, and beneficial to the people of Malay-Balay. Mga higala, ang maayong pangagamhanan, dili lamang responsibilidad sa inyong gobyerno, kundili sa atong tanan. Be informed, be vigilant, pangutan na ang inyong gobyerno. Panalipdi ang inyong katungod. Kay kung ang katawan adunay kay balo, ang gobyerno mahimong mas responsable. Sa tanan-tanan ng mga lideres sa Malay-Balay na naguna kanato, too many to mention. Dagan-dagan kayong salamat sa inyong pagplastar sa Malay-Balay na nakaabot kita og 28 na Charter Day celebration, serbisyo nga angay para sa katawan sa Malay-Balay. From the bottom of my heart, sa tanan-tanan ng mga leaders nato, daghan gyud kayong salamat. Ug ang istorya sa Malay-Balay wala maundang karon. Kamulo pagyapong uklab ang pahina sa atong history sa Malay-Balay, na kamulo gyapong sulat. Kung makita niyo dito sa first floor sa atuang City Hall na dito, walk with our history. Because this is our city. This is your city. And this city will remain to be the city in our hearts. Mga igsoon ko, dagan kayong salamat. Kining tanan, istorya sa usa ka syudad nga nagtinabangay. Istorya sa gobyerno nga dunay integridad. Ug istorya sa katawan nga nagapadayon sa paglaom na limpyo ug hapsay ug transparent na gobyerno. Dagan salamat sa tanan-tanan gyud sa SP headed by Vice Mayor Marabi, sa atong mga department heads headed by Atty. Bergado. Ug sa katawan sa Malay-Balay, this is my report para ni sa inyo Nagserbisyo kami alang sa katawan sa Malay-Balay, dili sa among kaugalingon. Kamo ang among inspirasyon, padayon kita. Ato ning syudad, inyo ning syudad, padayon sa pagpakisayod o pagpakabana, padayon sa pagserbisyo, padayon pagsaka ta Malay-Balay. Daghang salamat.
Happy 28th Charter Day sa Malaybalay. Salamat.